Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Patuloy na bumababa sila sa hagdanan nang hindi iniintindi ang anumang nangyayari sa paligid niya. Abala siya sa pagsisikap na makalakad ng maayos sa napakataas na takong na ipinilit isuot sa kanya ni Tina, takong na anumang oras ay maaaring magpabagsak sa kanya at magdulot ng kahihiyan. Samantala, tila nalulunod si Kelly sa sariling pag-iisip, tinatanong ang sarili kung ano ang nakita niya sa babaeng tila wala sa ayos para maramdaman niya ang ganitong pang-akit. Minsan siyang tumingin kaila-ila at hindi maiwasang mapansin nila kung gaano kahusay ang pagkakasuot ni Kelly sa Amerikana na siya mismo ang nagdisenyo. Bagaman itinuturing niyang walang galang si Kelly, hindi niya maikakaila sa isipan na isa itong napakakisig na lalaki, bagay na hinding-hindi niya aaminin sa harap nito. Para sa kanya, ang kagwapuhan na lamang ni Kelly ang pinakamagandang katangian nito, sapagkat bukod doon, isa itong arogante, nakakainis, at lubhang nakakapagod na lalaki na waring-walang pakiramdam. Napangiti siya sa sarili nang muling iklasipika ito ayon sa nararapat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi rin niya maiwasang mapansin na sa likod ng nakakainis na ugali ni Kelly, mayroon din itong mga pagkakataon na kaya nitong maging mabait, bagamat napakadalang mangyari. Napangiti siya ng lihim habang napagtatantong suot nito ang Amerikana na ginawa niya. Ilang araw na ang nakalilipas, mariing tumanggi si Kelly na isuot iyon, sinasabing hindi siya isang tanyag na designer, kundi isang baguhan lamang, at bilang isang bilyonaryo, hindi raw siya dapat nakikitang suot ang damit ng isang amateur. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam nila kung bakit siya lubhang nasaktan nang sinadya nito ang pagtangging iyon. Hindi naman siya ang tipo ng babaeng nagpapadala sa sinasabi ng iba at hindi siya madaling maapektuhan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon na dama niya ang sakit at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi maiwasan ni Kelly na titigan ang babaeng nasa harap niya. Hindi na niya kayang itanggi na may pisikal siyang paghanga kaila-ila, subalit may tila mahina ngunit paulit-ulit na paalala sa kaibuturan ng puso niya na nagsasabing baka higit pa iyon sa pisikal na atraksyon. Pinili niyang ibaon ng malalim ang damdaming iyon, tila gamit ang pala, upang hindi na muling sumibol. Para sa kanya, isang panganib ang pagkakaroon ng ganitong damdamin para sa sinumang babae. At dahil sa kasunduan nila, kailangan niyang ayusin ang sarili at pigilan ang anumang kahinaan. Hindi pa siya handang malugmok sa bitag ng isang babaeng maaari ring manloko sa kanya sa huli dahil sa pagnanais sa pera. Pare-pareho lang sila. Pilit niyang ipinaalala sa sarili, gaano man kakontra ang sinasabi ng puso niya. Kailangan niyang maging matatag upang mapigilan ang sarili sa paggawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya sa paglaon, tulad ng posibilidad na mahulog sa ni hindi niya mabanggit ang salitang iyon. Para sa kanya, isa iyong banyagang konsepto na hindi na muling dapat maramdaman. Hindi na siya kailanman uulit ng parehong pagkakamali. Hindi pumanig ang kapalaran kay Kelly ngayong gabi, sapagkat ang babaeng tinatawag niyang si Raulo ay napakaganda ngayong tingnan. At kailangan niyang pigilan ang anumang paglabas ng kanyang lubhang mapang-angking ugali kung nais niyang malampasan ang gabing ito nang walang nasasaktan. Magpupursigi siyang itago ang pagiging posesor niya upang walang makapansin, lalo na iyong si Tony na hindi siya tatantanan kapag nalaman ang nararamdaman niya. Napakalala nito na isip ni Kelly. Kailangan ko ng maligo ng malamig, naisip ko habang nakakunot noo. Itong kakaibang babae, palagi na lang akong ginagawang alanganin. Iyan lang ba ang nararamdaman mo? O baka higit pa? Bulong ng isipan ko na tila may biro pang kumpas. Hindi ko iyon pinansin. Kailangan kumalma, paulit-ulit kong sinabi sa sarili habang nakikita ko siyang papalapit. Hindi mo dapat ipakitang may kahinaan ka. Pero lalaki ka. Hindi ako. Mariin kong itinanggi sa sarili. Habang lalo siyang lumalapit, hindi ko na maipagkakaila ang katotohanang napakaganda niya. Hetong babaeng dahilan kung bakit napakatagal kong naghintay, sabi ko na may mapang-uyam na ngiti, pilit na iniiwas ang sarili sa patuloy na pagtitig sa kanya. Napakunot ang noo niya sa komento ko, at sa hindi ko maintindihan, nahanap ko iyong kaakit-akit. Kaakit-akit? Aba, tiyak na may problema ka, puna ng sarili kong isip. Pwede ba, tigilan mo nga ang pagreklamo.
Hindi mo ba alam na matagal ang proseso para maging ganito kaganda? Tugon niya sabay pa kunwari pang ngumiti, saka pumihit para ipakita ang hubog ng katawan niya. Hindi ko man gusto, kusang bumaling ang mga mata ko sa kanyang balakang. Medyo manyak ka rin pala, sigaw ng konsensya ko. At sino namang nagsabing maganda ka? Sabi ko na may nang aasar ng ngiti at nakita kong naglaho ang smirk niya habang napakunot ang noo. Ako ang nagsabi, sigaw ng aking isipan. Pwede bang tumahimik ka? Kel, maaari mo bang tigilan ang pang-aasar sa anak ko? Wika ng mama ko habang nakangiti kay Layla. Iha, wag mo siyang pansinin. Maganda ka. Huwag mong hayaang may magsabi ng kabaligtaran, dagdag niya na may malumanay at mapagmahal na ngiti. Ako naman ang napakunot noo. Salamat po, mama, tugon nila ng may matamis na ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at inilabas pa ang dila sa paraang pambata, kasabay ng tingin na para bang pinapakita sa akin na binaril ako ng mama ko gamit ang isang imahinaryong baril, higit nitong pinatindi ang pagkakunot ng noo ko. Salamat sa'yo, Layla, dahil muli mong napasaya ang anak ko. Matagal siyang nalugmok matapos si Sophie. Akala ko hindi na siya muling ingiti, pero tuwing kasama kanya, nakikita ko ang saya sa kanya. Maraming salamat, iha, sa pagbabalik ng sigla ng anak ko. Sobrang nag-alala ako na baka hindi na siya muling maging masaya matapos ang ginawa ng babaeng iyon sa kanya. Patawad sa aking mabigat na salita, taos pusong sabi ng mama ko kay Layla, pilit pinipigilan ang pag-iyak bago kami yakapin pareho at umakyat sa hagdan. Binanggit pa niyang kukunin niya ang papa ko at magkikita raw kami sa party. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan si mama na paakyat na. Si Sophie ay nananatiling maselang paksa para sa akin. Isang pangalang sana hindi na muling marinig, lalo na sa harap ni Layla. Ayokong malaman niya ang tungkol doon, ayokong magtanong siya, ayokong hukayin ng kahit sino ang bahaging iyon ng buhay ko. Isang madilim na sugat na gusto ko nang manatiling nakabaon habang panahon. Aalis na tayo. Malalate na tayo, sabi ko nang may iritasyon. Sa simpleng pagbanggit pa lang ng pangalang iyon, parang nabasag ang gabi ko. Lumabas ako ng mansyon at sila na may mabilis na sumusunod sa bilis ng hakbang ko. Naroon na ang driver, nakabukas ang pinto para sa amin. Sumakay kami at agad na bumiyahe papunta sa party. Maya-maya inarating na namin ang venue. Napansin kong tahimik si Kelly, halatang masama ang loob simula nang mabanggit ng mama niya ang pangalang Sophie. Iba ang kilos niya, parang may dinaramdam na hindi niya masabi. Sino kaya si Sophie sa buhay niya para ganoon na lamang ang maging epekto sa kanya ng simpleng pagbanggit sa pangalan nito? Para talaga siyang nasaktan tulad ng isang iniwang mangingibig. Pero seryoso, may puso ba ang lalaking iyon para mabasag? Malamang ex-girlfriend niya o baka? Bababa ka ba o upo ka na lang dyan buong gabi na parang walang naririnig? Napatalan ako sa gulat nang marinig ang malamig at matalim na boses ni Kelly. Ang bastos! Ano na naman bang problema niya? Wala namang dahilan para sabihan ako ng ganoon. Sinamaan ko siya ng tingin. Kanina pa siya akong umasta na parang may masamang dinadala. Hindi naman bago na may pagkasiraulo siya, pero ngayong gabi ay mas kakaiba siya, mas mainitin ang ulo, mas nakakairita. Para siyang babae na may buwan ng dalaw. Talaga bang ganyan siya kasama na mas pipiliin mo pang tumalon palabas ng kotse? Tanong ng aking subconscious. Oo, sobra. Sige, tumalon ka. Pero iwan mo akong hindi kasama. Sandali, ako ba ang kausap ko? Siya ay ako, at ako ay siya. Ano ba itong pinagsasabi ko? Nakakainis ang subconscious kong ito, laging kampi kay Kelly. Traitor. Bumaba na ako ng sasakyan at tumuloy sa gusali, hindi man lang siya binigyan ng tingin. Pagkapasok ko, agad nakalimutan ang pagkainis ko dahil namangha ako sa ganda ng dekorasyon sa mga dingding. Tuluyan akong nawala sa sarili, naglalakad na parang lantang gulay habang iniisa-isa ng mata ko ang bawat detalye. Seryoso? Gulay? Iyon lang naisip mo. Ano na ang nangyari sa naglalakad na tulad ng isang kagalang-galang na babae? Layla, dapat hinihintay mo ako. Tandaan mong kailangan nating magkunwaring magkasintahan, narinig kong sabi ni Kelly mula sa likuran, sinusubukang humabol sa akin. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako. Hanggang sa bigla akong hinila pabalik ng isang malakas na braso. Pagharap ko, naroon si Kelly, nakasimangot na naman. Walang bago. Para bang ipinanganak siyang hindi marunong umiti.
Sigurado akong lumabas siya sa sinapupunan na may nakakunot na noo. Narinig ko ang sarili kong bulong, masama ang tono, bitawan mo nga ako. Pwede mo ba akong bitawan? Sobra ka nang humihigpit at hindi ako laruan na pwede mong utusan kung kailan mo gusto. Ikaw talaga, sabi ko, ramdam ang galit sa bawat salita ko. Bigla namang dumilim ang mga mata niya sa narinig. Para na siyang nag-anyong galit na oso na handang lamunin ako. Ang gwapo niya kapag galit? Kadiri, ano bang problema mo, babae? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako, ngayon din, sigaw ko, ang huling salita ay halos pumutok sa pagitan ng nagangalit kong ngipin. Para naman siyang natauhan mula sa bangungot dahil agad niya akong binitiwan. Salamat sa Diyos. Ano bang problema mo? Halos kitang patayin sa higpit mo, reklamo ko nang may kaunting pagdrama habang nakatitig sa kanya. Umismid lang siya bago sumagot. Mabubuhay ka. Tigilan mo yung pag-aangal. Halos hindi nga kita hinawakan, iritado niyang sabi. Napairap ako ng malala bago niya biglang hawakan, o mas tamang sabihing dakmain, ang kamay ko at hilahin papasok sa venue ng party. Galit na galit ako. Wala. Nagsisigaw sa akin. Humihila-hila sa akin. At hindi nare-respeto ako. Sa iisang gabi, hindi niya alam kung ano nang pinasok niya. Ang masasabi ko lang, ang ganting lasing ay napakatamis. At ngayong gabi, makakakuha ako ng hustisya. Hindi ko pa rin matanggap na nawalan ako ng kontrol sa emosyon ko dahil lang sa babaeng iyon at nasigawan ko pa sila ila. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang banggitin ni Mama ang pangalan ng babaeng iyon at sirain ang araw ko. Nakakainis isipin na kahit ngayon, sa paglipas ng mga taon, kaya pa rin niyang guluhin ang isip ko sa simpleng pagbanggit sa pangalan niya. Alam kong lumampas na ako sa hangganan sa pakikipag-usap ko kay Ila, pero nanatili akong nakasimango. Hindi ko kayang mag-sorry. Hindi ako ganun. At isa pa, babae rin siya. At lahat sila ay pare-pareho. Hindi ako pwedeng maging mahina ulit. Hindi na. Huwag mo akong ipahiya at tandaan mong kailangan nating magkunwaring magkarelasyon. Marahas kong bulong sa kanya habang papalapit kami sa ballroom kung saan gaganapin ang engagement party namin. Inihanda ko na ang sarili ko para sa mga pamoso niyang sarkastikong komento. Ngunit nagulat ako, hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Naku, may balak siya ngayong gabi. At mukhang malaki ang problema ko. Hindi pa ako naging ganito kagalit sa buong buhay ko, maliban na lang noong panahong kinain ni Tina ang kawawa kong goldfish. Ayokong maalala kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Naway matahimik ang kaluluwa ni Mr. Swiftly. Napabuntong hininga ako sa aking alaala. Habang iniisip ko kung paano ko papatayin si Kelly at itatago ang katawan niya sa isang spaceship ng mga alien para hindi ko na kailangang asikasuhin ang hangal na iyon habang buhay, napangiti ako. Kahit ang multo niya, baka hindi ako guluhin, yung mga alien na ang bahala. At doon, sa wakas, magiging malaya ako. Sana, balang araw, magkatotoo ang kahangahangang pangarap na iyon. Huminga ako ng malalim, ipinagpapatuloy ang masamang plano sa utak ko. Spaceship ng alien? Seryoso? Ilang taon ka na ba, 5? Nasa kindergarten? Hindi ko pinansin ang subconscious ko at mumiti kay Kelly ng matamis. Oo, aking alien bunny, sabi ko sabay pisil ng madiin sa pisngi niya, nakatagong pilyang ngiti sa labi ko. Huwag mo akong tatawagin ang ganyan kailanman, sigaw niya halos, kaya mas lalo akong nangiwi sa tuwa nang marinig ko ang mumbling niya sa sarili. At akala ko yung isa ng tawag ang masama. Magbubukas na sana ulit ng bibig si Alien Bunny para sigawan ako, nang biglang may maliwanag na ilaw na sumulpot at mailumabas na mga alien. Hinila nila siya patungo sa isang higanting spaceship, kasama ang aking Alien Bunny, habang sumisigaw siya, o mas tamang sabihing inuutusan akong iligtas siya. Tinitigan ko lang siya at mumiti. Siguradong ipagmamalaki ako ni Mr. Swiftly. Sa wakas, may nagawa akong tunay na kasamaan. Wow! Ang lawak ng imahinasyon mo. Oh, salamat. Para sa isang bata. Pumikit ako ng mariin. Ano ba yan, taksil ka? Akala ko kakampi ka sa akin. Isang malaking buntong hininga para sa aking nakakainis na subconscious. Sana nga iyon talaga ang nangyari. Sayang, hindi tumutupad ang mga ganon ng klaseng kahilingan. May narinig kaming papalapit. At mga binibinit Ginoo, narito na ang aking prinsipe. Pakipalakpakan po natin.
Sana alam ninyong sarkastiko ako. Agad na inilagay ni Elian Bonnie ang braso niya sa baywang ko para magmukhang hindi niya ako muntik ng patayin kanina. Sigurado akong may nakatago siyang kutsilyo sa bulsa. Nakakatawa kung paano kayang magbagong anyo ng isang demonyo at magmukhang anghel sa loob lang ng ilang segundo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makarecover. Sana kayo rin ay patuloy pang pumapalakpak. Napansin niyo na siguro ang bago kong tawag sa kanya, pero mas gusto ko ang Elian Bonnie. Mas bagay sa personalidad niya. Elian, gets niyo? Kasi parang may 2 o 3 siyang pagkatao. Nakakatawa, di ba? Talaga bang nagbibiro ka ngayon? Hindi ko alam na mayroon kang kahit anong butong nakakatawa sa katawan mo. Iniisip ko lang, aba, bastos ha. Nandito rin kayo. Ano't natagalan kayo, Layla? Narinig kong sabi ni Vivian na papalapit sa amin habang nakangiti ng mas malawak pa kaysa noong huling beses na nakita ko siyang ganoon. Napangiti rin ako, kagaan-gaang sa dibdib na napasaya ko siya, kahit pa ang mapapangasawa ko ay isang taong hindi naman ako karapat-dapat, samantalang ako ay maganda, cute, matalino, kaakit-akit, sexing-sexy at tama na, gets na. Magpatuloy ka na. Sabay irap ng mata. Kaya ngayong gabi, magiging pasensyosa ako. Ipaurong ko muna ang paghihiganti ko kay Kelly. Isusuot ko ang aking big girl pants at sisiguraduhing maranasan ng kapatid ko ang pinakamagandang engagement party sa buong buhay niya, kahit isa lang naman ang pinagdaanan niya. Alam niyo naman ang ibig kong sabihin. At syempre, magiging masaya ako ngayong gabi. Engagement ko rin ito kahit pa kunwari lang ang ngiti. Pasensya na sis. Hindi ako papayagang umalis ng aking cute na Elian Bonnie dahil hindi raw siya magsasawa sa akin. Sambit ko sweetly bago ko binato ng matatamis na ngiti si Kelly. Umismid lang siya. Aw, ang cute niyo naman, sabi ni Vivian habang hinihila ako papasok sa party, at naramdaman ko si Kelly na sumusunod mula sa likod, mainit pa rin ang tingin. Nagin-enjoy naman ako sa buong engagement party ko, nakangiti ng matamis habang sinasavor ang peke kong kasiyahan at pinaplano ng mabuti ang matamis kong paghihiganti. Pagsisisihan ni Kelly na ginulo niya ako. Magising ka. Magising ka. Kumalabog ang nakakainis kong alarm, dahilan para mapagroan ako habang tinitingnan ang oras sa orasan. 3:30 ng madaling araw. Napangiti ako. Bumangon ako mula sa kama at tumingin-tingin sa paligid, naghahanap ng perpektong gamit para sa balak kong paghihiganti. Dumating ako para sa iyo, Elian Bonnie, bulong ko sa sarili ko habang palihim na naglakad papunta sa kwarto ni Kelly para ihanda ang aking napaka-epikong prank. Paglabas ko ng aking pribadong elevator, dire-diretso akong naglakad patungo sa opisina ko na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Ang sekretarya ko ay tila handang makipaglandian na naman, tulad na nakagawian niya, ngunit agad siyang umatras nang makita ang anyo ko. Magandang umaga po, sir, pautal niyang bati. Hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy akong pumasok sa opisina, isinara ang pinto ng may kalabog. Sobrang inis ko na hindi man lang maayos gumana ang utak ko para magtrabaho. Hinaplos ko ang aking panga habang nag-iisip ng paraan upang makaganti sa babae na iyon na mas tamang tawaging pabaya o marahil ay sadyang kakaiba. Lumapit ako sa salaming bintana at tinitigan ang napakagandang tanawin ng lungsod habang iniinom ang kape na nakahanda na sa mesa. Lubog na lubog ako sa iniisip kaya hindi ko na malayang may pumasok na pala sa opisina. Wow! Pare, ano nang nangyari sa buhok mo? Para kang inisprayan ng unicorn, sabat ni Tony na may pasaring na tawa. Napakunot ang noo ko. Kailan pa siya nakapasok? Napatanong ako sa sarili habang humaharap sa walang hiyang iyon. Umupo ako sa harap ng mesa at sumunod siyang naupo. Gusto mong malaman kung ano nang nangyari? Yung siraulong babae ang dahilan. Umirap ako. At wala namang unicorn kaya tigilan mo ang pag-iisip na parang bata. Narinig ko siyang pigil tawa bago tuluyang bumungis-ngis nang hindi na nag-abala pang itago ang tuwa. Tumigil ka nga dyan sa kakatawa, nakakainis ka, banta ko habang mas lalo ko siyang tinitigan. Kinuha ko ang ballpen at inihagis sa kanya, tumama pa sa ilong niya. Aray! Sige na, tama na. Huwag kang marahas, sabi niya habang nakataas ang kamay na parang sumusuko ng pakunwari. Ibinaba niya ang ballpen sa mesa. Sige na, ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya na para bang isang reporter na sabik sa sagot. Pumasok siya sa kwarto ko kagabi at sinira ang alarm ko, o mas tama, nire-reprogram niya.
At pinalitan niya ang shampoo ko ng kung anong pangkulay ng buhok na puro iba't ibang kulay, galit kong sambit. Lalo pang humagalpak si Tony, hindi alintana ang mga tingin kong nang babanta. Paano niya nagawa lahat yon nang hindi ka nagigising? Akala ko pa naman, para kang ninja na walang makakalampas, anya habang nakataas ang paa sa mesa ko. Siyempre, binigyan niya ako ng pampahilo kagabi sa party, giit ko habang inaalis ang paa niya sa mesa ko. Sinubukan pa niyang ibalik, ngunit binigyan ko siya ng masamang tingin kaya umatras siya. Alam kong may kakaiba ng araw na iyon, kahapon pa lang, sobrang bait niya. At, naging masungit ako sa kanya, pero hindi ko talaga kayang mag-sorry. Hindi iyon para sa tulad ko. Ako si Kelly Aboitiz. Hindi ako nagpapakumbaba kaninuman, maliban kay mama. At hindi iyon magbabago. Paano kanya napahiga ng ganoon? Ang laki mo, tapos siya ang liit lang, tanong ni Tony, halatang nagulat. Nilagyan niya ng kung ano ang inumin ko kagabi, sabi ko nang may inis. Ay grabe, mas lalo ko siyang nagugustuhan ngayon, tawa niya na halos mapahiga sa inuupuan. Hindi ko makapaniwalang kakampi siya sa babaeng iyon. Ano ba to? Hindi ba niya dapat kampihan ang kaibigan niya? Traitor. At hindi pa dyan natatapos, dugtong ko ng may diin. Sinulatan niya ng kulay pink ang lahat ng sasakyan ko. Doon ko talaga naramdaman ang pag-init ng ulo ko dahil walang pwedeng humawak o manira ng mga kotse ko. Ay hindi. Grabe, naiinggit na talaga ako sa'yo, sagot niya pa na may pag-girly pa ang boses. So ano, magsusorry ka ba o hahayaan mo lang? Iminumungkahi ko na magpakumbaba ka na. Tandaan mo, tinutulungan ka niya sa kumpanya. Huwag mong palalain ang sitwasyon, sabi niya na may seryosong tono habang sumasandal sa upuan. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ako humihingi ng paumanhin kahit kanino. At tinutulungan ko rin naman siya, kaya hindi ko sisirain ang anumang plano, pero nag-iisip ako ng paraan upang makaganti. Tinapos ko ang sinabi ko habang may nakakalokong ngiti, sabay tayo at lakad patungo sa bintana. Bahala ka, pero gusto kong marinig lahat ng detalye, sagot ni Tony na may tuwang-tuwang ngiti, tila nakalimutan na ang pagiging seryoso niya kanina. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi mo hinugasan agad ang buhok mo. Sinubukan ko, pero ayaw talagang matanggal. Malamang gumamit siya ng produktong hindi madaling mahugasan, sagot ko sabay impit na daing habang iniisip kung paano ko siya gagantihan. Nang hindi na ako makarinig ng komento mula kay Tony, lumingon ako at nakita siyang nakatitig sa telepono niya na may malayo at tulala niyang tingin. Aalisan ko na sana siya ng tanong nang bigla siyang tumingala at nagsabing, "O sige, good luck sa magiging asawa mo sa hinaharap." Kailangan ko nang umalis, may gagawin akong, alam mo na importante, anya sa halatang hindi ka panipaniwalang tono, sabay labas ng pinto nang hindi man lang nagpaalam. Lalo lang akong nakaramdam ng hinala. Pero bahala na, malalaman ko rin iyon kalaunan. Sa ngayon, kailangan ko munang harapin ang problema ko tungkol sa babaeng iyon. Umupo ako sa aking upuan at pinindot ang intercom. Kailangan kong mag-day off para maayos ang buhok ko, sabi ko sa sarili. Ryan, pumasok ka sa opisina, sabi ko sa intercom. Kinuha ko ang kopya ng file ni Laila at sinimulang basahin, naghahanap ng posibleng paraan upang makaganti. Nakakatuwa, hindi ko maalalang naging ganito ako kasabik sa loob ng maraming taon. Napangiti ako, isang bihirang ngiti. Heto po ang bayad, sir, sabi ko sa driver ng taxi bago bumaba at maglakad papasok sa bahay. O mas tama, sa Mala Alien Bunny na mansyon. Galing ako sa apartment ni Tina kung saan ako nagpalipas ng buong araw. Umalis ako ng gabi na upang maiwasan ko siya at balak kong dumiretso sa kwarto ko nang hindi niya namamalayan. Siguradong galit na galit siya sa akin dahil sa ginawa kong nakakatawang panunukso kanina. Pero hindi ako nagsisisi, ang totoo, dapat mas marami pa siyang tinatanggap kaysa doon. Umalis ako ng bahay ng maaga bago siya nagising upang makaiwas sa anumang komprontasyon. Activating sniff mode, bulong ko sa sarili, kunyaring ahente habang kinakanta sa isip ang sarili kong theme song, hawak ang katang isip kong baril habang dahan-dahang naglalakad. Dahan-dahan kong inilock ang pinto upang hindi gumawa ng anumang ingay. Inalis ko ang aking sapatos at marahang pumasok sa loob ng bahay. Doble ingat dahil lubhang madilim ang buong lugar. Sinuri ko ang paligid upang tiyaking wala ang tinatawag kong alien bunny. Papalagpas na sana ako sa sala nang biglang may nagbukas ng ilaw. Napasigaw ako sa gulat. Muli akong napasigaw nang makita kong nakangising nakaupo si alien bunny.
At saan mo balak pumunta? Ikaw na malikot at tusong reyna ng mga prank. Tanong niya na may nakakatakot na ngiti habang tumatayo mula sa sofa at papalapit sa akin. Ay, Diyos ko. Busted. Naku. Tapos na ako. Matapos kong makakuha ng espesyal na formula ng shampoo na inirekomenda ng aking hairstylist, bumalik sa dati, o mas gumanda pa, ang ayos ng buhok ko. Pag uwi ko kinagabihan, wala akong nakitang kahit anong bakas nila ila. Alam kong iniiwasan niya ako. Pero hindi iyon magtatagal. Pumunta ako sa kanyang kwarto para simulan ang matagal ko ng planong ganting biro. Naglagay ako ng peking sulat ng paghingi ng tawad sa kama niya. Pagkatapos ay naghahalo ako ng iba't ibang kulay ng watercolor at ibinuhos ang lahat sa isang malaking timba. Tinali ko ang timba sa isang sinulid na nakapwesto sa eksaktong lugar kung saan siya tatayo upang basahin ang sulat. Kapag kinuha niya ang papel, babagsak sa kanya ang pintura. Sana gumana ito. Gabi na, saan ba siya nagpapalipas ng oras? Maghihintay ako kahit buong magdamag para lang sa pranking ito. Hindi dahil nag-aalala ako o kung ano, dahil lang talaga sa plano kong ito. Sigurado ka bang iyon lang ang dahilan? Hindi ko pinansin ang sarili kong konsensya at nagtuon sa mga papeles na nasa mesa. Pwede ko naman itong tapusin sa opisina at hindi rito sa sala. Pero pinili kong rito gawin dahil gusto ko. Hindi dahil sa kung sino man. Wala akong sasabihin. Nagring ang telepono. Sinagot ko ang teleponong pambahay na malakas ang tunog. Hello, sabi ko. Magandang gabi po, Mr. Aboitiz. Dumating na po si Miss Laila, sabi ng hepe ng seguridad. Ilang beses ko bang sasabihin Kelly na lang ang itawag mo sa akin, Fernando? Tugon ko na may ngiti. Hindi talaga niya makuha. Higit pa sa kaya kong bilangin, Sir Kelly, natatawa niyang sagot. Si Fernando na yata ang pinakamalapit ko sa isang ama. Kasama ko siya mula pa sa mansyon ng aking ama, at nang lumipat ako, sumunod din siya. Tinulungan niya ako sa pinakamadilim kong mga taon. Lubos kong pinagkakatiwalaan ang lalaking iyon. May kaunti kayatang problema sa bagong binibini, biro pa niya habang tumatawa. Alam kong iniisip pa rin niya ang nangyari kaninang umaga. Sinabihan ko rin kasi siyang ipaalam agad sa akin kapag nakauwi na sila ila. Iyon ay kung kaunti lang. Mas tama sigurong sabihing isa siyang ganap na sakuna, bulong ko. Magreklamo pa sana ako nang bigla kong marinig ang pag-ungo ng pinto. Magandang gabi, Fernando. Mukhang sinusubukan ng babaeng sakuna na pumasok na parang multo, sabi ko bago ibinaba ang telepono. Kung kailan pinag-uusapan, saka naman lumilitaw. Naka-off ang lahat ng ilaw sa bahay maliban sa aking reading lamp. Nakita ko siyang nagtatangkang maglakad ng dahan-dahan palapit sa hagdan. Agad kong pinatay ang reading light. Pag-akyat na sana siya ng hagdan nang bigla kong buksan ang lahat ng ilaw gamit ang espesyal kong remote para sa bahay. Sigaw niya at napangisi ako. Naglakad ako palapit sa kanya. At saan ka ba pupunta, aking maliksi at tusong prankster? Tanong ko habang nakataas ang kilay at may ngiting tagumpay. Nakita ko ang pagkabigla niya bago siya mabilis na nagsimangot. Ang saya ng usapan natin pero aalis na ako, mabilis niyang sambit bago sinubukang dumaan sa tabi ko. Hindi nagtagumpay at tumakbong paakyat ng hagdan. Ay naku, magkita na lang tayo sa susunod. Sigaw pa niya habang nagmamadali sa kanyang kwarto. Umingiti, pinulot ko ang mga papeles at naglakad papunta sa kwarto ko. Pagkapasok, inilock ko ang pinto at ipinatong ang ulo ko roon. Sisimula na ang napakasarap kong ganting biro. Alien Bunny, babayaran mo to sa akin. Sigaw niya mula sa kanyang kwarto sa kabilang hall. Samantala, ako naman ay pumasok sa kwarto at natulog na may ngiti sa labi, tiniyak na nakalok ng doble ang aking pinto. Hindi ako natatakot sa kanya o sa anumang bagay, gusto ko lang talagang matulog nang nakalock ang pinto. Makalipas ang isang linggo. Isang linggo na puno ng kasiyahan, puno ng pagpapalitan namin ni Kelly ng mga biro at prank. Wala sa amin ang handang sumuko. Nagsimula ito sa akin bilang ganting biro sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na gagantihan niya rin ako. Ngayon, wala sa amin ang handang huminto. Laila, wala ka bang nagustuhan sa mga gown dito? O gusto mo bang pumunta tayo sa ibang tindahan? Tanong ng nanay ko na inilabas ako sa aking malalim na iniisip. Hindi pa, ma, pero tingnan ko muna sa ibang pili. Sagot ko na may ngiti habang patuloy na naghahanap ng perpektong wedding gown para sa akin.
Bilang fashion designer, maaari ko namang gawin ang aking sariling gown, ngunit ayokong ma-stress sa paggawa ng damit para sa isang peking kasal. Kaya inalok ako ng mama ko na dalhin sa botik ng kaibigan niya. Dapat ay sasama rin si Tina para pumili ng kanyang dress bilang chief bridesmaid, ngunit tumawag siya kanina at sinabi na mali-late siya. Pinili ko ang ilang gowns na nagustuhan ko at balak subukan ang lahat upang makita kung alin ang pinakaakma. Kahit hindi ko gagawin ang aking gown, ayokong magsuot ng bastos o pangit na damit sa araw ng aking kasal. Baka naman magpakasal ulit ako sa hinaharap. Pumasok ako sa changing room at sinubukan ang unang damit. Hindi naman masama. Kamusta ako, guys? Tanong ko habang umiikot ng kaunti. Nasa tabi na sina Tina at Vivian. Ang pangit naman, sabi ni Tina na may halong pagwawala. Hindi ko gusto ito. Sigaw ni Vivian. Bakit hindi mo subukan ang susunod, sweetie? Sagot ni Mama na may ngiti. Isa-isa naming sinubukan ang mga damit at isa-isa ring tinanggihan. Pero gusto ko ito, reklamo ko nang itulak ako ni Tina sa loob ng changing room. Parang buntis ka dito, kaya magpalit ka na, utos niya. Pagod na ako at gutom pero susubukan ko ang huli. Wow, ang ganda naman nito, bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan sa salamin. Tingnan natin ang opinyon ng girls. Ang ganda mo, Laila, sabi ni Vivian habang niyayakap ako. Ngayon, mukhang bride of the year ka na, sigaw ni Tina, sabay tingin sa salamin. Mahal ko ang damit, sobrang lambot at ganda. Ang swerte ng anak ko na makasama ka, dear, parang anghel ka, sabi ni Mama na may ngiti. Ngayon, hanapin na natin ang sapatos mo, sigaw ni Tina na may ngiting kuryoso. Kung hindi ko alam, para siyang siya ang ikakasal. Kailangan kong makaisip ng magandang dahilan para makalabas. Huwag mo akong pipigilan, Laila. Mabilis lang ito, kailangan mo lang maupo at subukan, sabi niya. Reluctantly, sumunod ako sa kanila patungong shoe section. 3 oras ang lumipas. Tina, pagod na ako sa pagsubok ng mga sapatos, masakit na ang paa ko. Reklamo ko kay Tina. Naiwan kami mag-isa ni Tina, habang sina Vivian at si Mama ay umalis na. Kung mag-isa lang ako, pipiliin ko na lang ang unang puting sapatos na makita. Kaya ko kinamumuhian ang pamimili kasama si Tina. Tigilan mo na ang pagreklamo at hanapin mo na ang sapatos, utos niya habang nagdadala ng mga pares para subukan ko. Huwag, hindi ko na kaya. Kailangang may kasal na susunod na linggo, wala ang bride dahil mamamatay na ako ngayon. Sigaw ko ng dramatiko, humiga sa sofa at nag-aabang ng kamay na langit. Sige na, reclamer, pumili ka na ng gusto mo, sabi niya, sabay irap ng mata. Umiti ako at nagmadali papunta sa rack ng sapatos. Napili ko ang pares na gusto ko at ipinakita kay Tina na tumango bilang pagsang-ayon. Binayaran namin ang sapatos at damit gamit ang credit card ni Kelly. Hindi ako makapaniwala na ikakasal na ako sa isang baliw na babae ngayon, bulong ni Kelly sa sarili habang inaayos ang kurbata. Biglang narinig ko ang nakakasukang tinig na parang gutom na palaka. Alam na natin kung sino iyon. Here comes the bride, here comes the bride. Sabay tawa niya at silismirk habang papasok sa kwarto, nakatitig sa akin habang ipinagpapatuloy ang vocalizing na walang kabuluhan. Tony, pwede ka na bang tigilan ang pang-istorbo mo? Maaga pa para makinig sa kalokohan mo, ang sabi ko nang may pagkairita habang isinusuot ang aking coat. Relax ka, pare, araw ng kasal mo ito. Tigilan mo na ang pagmumura at maging masaya ka na lang. Ani niya na may malawak na ngiti, sabay iguhit sa hangin ng isang nakangiting mukha. Napapatingin ako sa kanya nang may galit. Bakit hindi mo na lang pakasalan siya para maging masaya ka? Tanong ko nang may pilit na peking ngiti habang inaayos ang relo sa aking pulso. Pasensya na, pare, pero gusto ko pang mabuhay ng matagal. Ayokong patayin ng isang tiyak na groom ngayon, tugon niya na may pabirong ngiti. Bago ko pa siya mapagsabihan, may kumatok sa pinto. Pwede ba akong pumasok, anak, narinig kong sabi ng ama ko mula sa kabilang side ng pinto. Nais ko sanang sumagot ng buong lakas na hindi at sabihing umalis ka, ama. Pero hindi na ako bata, kaya nakipag-usap na lang ako. Pwede kang pumasok, papa, sigaw ko sa kanya. Tumingin si Tony sa akin na parang sinasabi, huwag mo nang makipagtalo sa papa mo sa araw ng kasal mo. Lumabas siya sa kwarto at pumasok naman ang aking papa. Naalala ko ang karamihan ng aking pagkabata na sinusubukang makuha ang pansin ng papa ko.
Maraming bagay na aking nakamit sa buhay para lamang sa simpleng ipinagmamalaki kita, anak mula sa kanya, ngunit hindi iyon kailanman nangyari. Ang lahat ng usapan namin ay tungkol sa aking grado sa paaralan o sa kumpanya na ako ay pribilehiyong pamahalaan, paulit-ulit niyang ipinaalala sa akin nang ako'y matanda na para maunawaan ang negosyo. Ngayon, iniisip ko kung ano naman ang sasabihin niya. Sana isulit ito. Wow, Layla, napakaganda mo. Sigurado akong hindi ka matitingnan ni Kelly nang hindi niya mapapansin. Sabik na sabi ni Vivian, ang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan habang pilyong tinutukso ako. Sang-ayon ako, Vivian. Makikita mo pa, mas magiging determinado siya na hilahin ka sa altar para maging kanya, dagdag ni Tina, sabay pilyong wing. Pinikit ko ang mata sa kanya. Alam niyang kontrata ang aming kasal, kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang kumilos na parang kami ay tunay na magkasintahan. Hindi ko na pinansin ang kanilang tukso at tumutok na lang sa makeup artist ko, si Carla, habang inaayos niya ang huling touch ng aking makeup. Tumingin ako sa salamin. Wow, ang ganda ko, bulong ko sa sarili ko. Talagang mahusay ang pagkakagawa ng makeup, akma sa kulay ng aking balat. Salamat Carla, ang ganda mo talaga, ngiti ko sa kanya. Walang anuman, Layla. Trabaho ko lang ito at hindi rin naman kailangan ng marami. Maganda ka na sa loob at labas, magalang niyang sagot. Tawagin mo na lang akong Layla. Ang ma'am parang nagpaparamdam na matanda na ako, ngiti ko sa kanya. Nakikita kong maaari kaming maging magkaibigan. Okay Layla, mahiyain niyang sambit, pamumula ang mga pisngi. Aw, ang cute naman, tama kami para maging magkaibigan. May kumatok sa pinto. Pwede ba akong pumasok, ladies? Narinig ko si Robert mula sa kabilang side ng pinto. Pwede ka nang pumasok, Robert, bukas ang pinto, sigaw ni Vivian. Saan na ang cupcake ko? Panahon na para makilala niya ang groom niya, biro niya habang umiikot sa kwarto. Hindi ko muna siya gusto sabihan dahil peking kasal lamang ito, ngunit nagbago ang isip ko nang maalala kong magiging usisero si Vivian kung hindi niya malalaman. Lagi kong binanggit na siya ang maghahatid sa akin sa altar. Nandito na ako, Robert. Pwede ka nang huminto sa paghahanap, sagot ko ng may ngiti, sabay niyakap siya ng mahigpit. Halos maiyak siya, ngunit ayokong maluha siya sa araw ng aking peking kasal. Okay lang, Robert. Tara na ba? Tanong ko na may ngiti. Ang ganda mo, Layla. Salamat sa pagkakataon na ihatid ka sa altar. Ipinagmamalaki kita, sabi niya habang niyayakap ako. Masaya akong nandyan siya. Napatigil si Kelly nang makita si Layla na naglalakad pababa ng pasilyo, kasama ang lalaking kilala niya bilang si Robert. Hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na tila pamilyar ang lalaki. Baka kilala niya ito noon, o baka may kakilala siyang kamukha nito. Parang kilala ko siya, bulong niya sa sarili habang muling itinutok ang pansin sa nobya. Hindi niya mapigilan ang titig sa kanya. Para siyang Diyosa sa ganda. Hindi maiwasan nila ila na makaramdam ng kaba habang namumugto ang kanyang mga kamay sa pawis. Kahit peking kasal lamang ito pa rin ang kanyang peking kasal at hindi niya mapigilan ang sarili. Tumutok siya sa unahan at nagkatinginan ang kanyang mga mata sa isang tiyak na tao, ang groom ng araw na iyon. Pinagmasdan niya ito ng husto. Sa kabila ng kanyang pagiging gwapo, ang ugali at napakalaking ego ng lalaki ay tila nakababawas sa kanyang paghanga. Pagkarating sa altar, nagningning si Robert sa pagmamalaki habang inihahandog niya si Layla sa kanyang asawa. Nasabi na ang mga panata na ipagpalitan ang mga singsing at natapos ang kasal nang sabihin ng pari ang pinakamahalaga at huling salita. Pwede na ninyong halikan ang inyong nobya, sabi niya sa groom na matagal nang naghihintay para sa espesyal na sandaling ito. Lubos ang kanyang kasiyahan at hindi na makapaghintay na malasap ang kanyang nobya, bagamat sinisikap niyang itago ang labis na galak sa kanyang mukha. Samantala, ang nobya naman ay nangingitim ang mukha sa hiya at inakala niyang isang simpleng halik lang ang ibibigay sa kanya ni Kelly. Nabigla siya nang ang labi nito ay humarap at nagbigay ng isang buong halik. Ang lahat ng mga dumalo ay nagpalakpakan habang nasaksihan ang isang simpleng halik na nauwi sa isang mahabang pagkayakap at halikan. Nagising ako na may buntong hininga, iniunat ang aking mga braso at paa habang lalong tumitindi ang sakit ng ulo ko. Nang dumilat ang mga mata ko sa paligid ng hindi pamilyar na silid, nahirapan akong umupo sa king-size bed na tila mas malaki pa kaysa sa pinagsamang kama namin ni Vivian.
Nagtaka ako kung paano ako napunta sa kama dahil ang huling naaalala ko ay ang aking pagkabuwisit kay Tina sa hindi niya pagsabi tungkol sa nakatakdang honeymoon namin ni Alien Bunny at sa pilit na pagsakay ko sa kotse kasama siya. Sabay sabi na nakapaghanda na ng aking mga gamit. Naalala ko rin ang aking galit kay Alien Bunny dahil inagaw niya ang aking unang halik at iniiwasan akong kausapin sa buong biyahe. Uminom ako ng inumin na inakalang strawberry juice at kung ano-ano pang nakuha ko sa kamay ko para lang pag-alabin ang sama ng loob at manatiling buo ang isip ko sa buong biyahe. Siguro na sobrahan niya ako sa pag-inom dahil wala akong malinaw na alaala sa nangyari pagkatapos noon. Bakit ba hindi ko maramdaman ang kakulangan sa aking kasuotan sa kasal? Habang hinihila-hila ko ang bedsheet sa panic, tiningnan ko kung ano ang suot ko. Nagulat ako nang makita ang sarili ko na naka-shorts at sobrang malaking puting hoodie na amoy si Alien Bunny. Hindi ko na rin matandaan kung paano ako nakalabas sa aking wedding gown. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, sino ang nagpalit ng damit ko? Nasaan ako? At higit sa lahat, sana ay buo pa rin ako. Hindi ba ako nakagawa ng anumang kabaliwan? Hindi pa ako lasing noon kaya hindi ko alam ang aasahan. Tumayo ako mula sa kama at mabilis na sinuri kung may nararamdaman akong kakaiba sa pagitan ng aking mga hita, ngunit wala. Ngunit hindi iyon sapat para maalis ang alinlangan sa isip ko. Mabilis akong lumabas ng silid at tumingin sa paligid para sa anumang bakas ni Alien Bunny. Nang hindi rin nagtagumpay, nagpatuloy akong maglibot sa bahay na tila isang malaking mansion. Halos makita ko na ang sarili ko na nawawala sa lugar na ito. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng marinig ko ang malakas na tunog ng kawali na bumagsak sa sahig, nagpapalakas sa tahimik na bahay. Sinundan ko ang tunog at natagpuan ang sarili ko sa kusina, na mas malaki kaysa sa buong apartment ko at kumpleto sa mga modernong gamit sa pagluluto. Habang tumitingin sa paligid para makita kung sino ang gumawa ng tunog, nakita ko si Alien Bunny sa likod ng counter na nagluluto at talagang nagkukulang sa kakayahan. Magulo ang buong kusina at naroon ang isang tambak ng nasunog na pancakes sa mesa. Napahawak ako sa aking ulo sa tanawing iyon, ang pancakes ay sunog na halos hindi na makilala. Sana hindi iyon ang aking almusal. Hindi niya napapansin ang aking presensya sa silid at patuloy pa rin niyang pinagsasamantalahan ang aking mga pancakes. Hindi ko na matiis ang pananakit sa aking mga mahal na pancakes. Ano ba nang ginagawa mo sa mga inosenteng pancakes na iyan, Alien Bunny? Sigaw ko, ikinagulat siya. Tumitig siya sa akin na nagulat, hawak ang kanyang dibdib. Gising ka na pala, ang sagot niya, halatang nagulat at may kaunting hiya sa kanyang mukha. Hindi, sleepwalking lang, sagot ko na maihalong sarkasmo. Itinaas niya ang kanyang kilay sa tono ko at parang naramdaman kong katulad lang ng napanood kong isang krimen ang nangyari sa kusina. Kailangan kong i-report ito sa makapangyarihang food police. Overreacting ka lang, pancake naman iyan. At napansin mo ba, wala siyang damit, dagdag ng aking subconscious na maihalong pahiwati. Grabe, kailangan mo ng holy water, tugon ko sa sarili ko. Hindi ko maiwasang tumingin sa shirtless na murderer sa kusina, nakababa ang kanyang pantalon sa balakang. Hindi ko maalis sa paningin ang kanyang nakakahumaling na abs. Ngayon, sino na ang kailangan ng holy water? Sambit ko habang ini-eye-roll ang sarili ko. Binaliwala ko ang aking subconscious at muling nakatutok kay Alien Bunny. Ano ba ang ginagawa mo? Tanong ko habang naglakad sa paligid ng counter upang masuri ang ebidensya ng krimen. Gaya ng nakikita mo, sinusubukan kong maghanda ng almusal, sagot niya na may nakakunot na noo. Gamit ang aking mga kamay, kinuha ko ang pancake at sinuri ito, nakakunot ang noo. Bakit mo ako papakainin ng ganito? Paano mo inaasahan na kakainin ko ito? Tanong ko na maihalong pagkadismaya habang tinitingnan ang lubos na nasunog na pancakes. Bakit hindi? Mukhang edible naman, sagot niya na maihalong depensa. Tumingin ako sa kanya na may ngiti habang hinihiwa ang pancakes sa kalahati at ibinigay ang kalahati sa mahusay na tagaluto upang matikman. Sa una, tumanggi siyang subukan, ngunit nang makita ang tingin ko sa kanya, kumagat siya sa pancake. Agad niya itong iniluwa at mabilis na nagmadaling pumunta sa lababo para hugasan ang kanyang bibig. Habang ako naman, hindi ko mapigilang tumawa. Ginaya ko ang sinabi niya kanina, edible naman para kainin, habang patuloy akong tumatawa sa kanyang nahihiyang ekspresyon. Pwede mo bang tigilan na ang pagtawa? Hindi naman ito ganoon kakatuwa. Ngayon, ano ang kakainin natin? Sabi niya na may halong inis, sabay pinagsama at itinapon ang lahat ng pancakes sa basurahan.
Habang ako, binaliwala ko siya at patuloy na tumawa. Hindi ako sanay magluto, sabi ni Kelly. Ayaw ko talaga nito at hindi ko kailanman sinubukan ng seryoso dahil tuwing susubukan ko, palaging nauwi sa kalamidad. Nag-leave ang aking tagaluto upang ayusin ang ilang personal na bagay ng pamilya. Hindi niya naipaalam sa akin sa oras. Bagaman malinis ang bahay at kumpleto ang kusina, hindi ko rin maibangon sila dahil alam kong magagalit siya. Uminom siya ng sobra kagabi. At sa wakas, siya ay nakahiga sa aking kwarto at nakapahinga, hindi ako inabala. Talagang mahirap siyang patulugin kagabi dahil mas matigas ang ulo niya kapag lasing kaysa sa normal na estado. Pagkatapos ng halik, sinikap kong iwasan siya dahil tila minamanipula niya ang aking isip nang hindi man lamang kumikilos. Napakahirap talagang iwasan siya. Simula nang pumasok siya sa buhay ko, marami na akong dahilan upang umiti at tumawa sa bawat maliit na bagay. Naramdaman ko ring unti-unti na parang bumabalik ang dati kong sarili. Habang pinagmamasdan ko siyang tumatawa, hindi ko maiwasang humanga. Napakaganda niya habang nakatingala, tawa na walang pakialam sa mundo. Damang-dama ko ang kirot sa puso ko habang pinagmamasdan ang aking matapang at maganda. Literal, handa akong protektahan siya laban sa sinumang susubukang saktan siya. Ilang minuto lang ang lumipas, natapos ko na ang paghahanda ng aming almusal. Pinaalis ko muna si Kelly kanina matapos ang kalat na ginawa niya, pinaupo ko siya sa hapagkainan habang naghihintay ng almusal. Hindi ko maiwasang gumawa ng buong buffet para sa almusal. Isang bahagi ng aking sarili ay nais lamang na mapasaya si Kelly. Ngunit pinili kong baliwalain iyon at pinaniwala ang sarili na ginawa ko lang ito dahil sobrang hilig ko lang sa pagkain kaya marami ang niluto ko. Huwag mong linlangin ang sarili mo, girl, sabi ng aking subconscious. Binaliwala ko iyon at dinala ko ang almusal sa dining room, inilagay sa mesa. Maya-maya, napabulong si Alien Bunny ng salamat bago siya sumabak sa pagkain, pero binalik ko ang kanyang pagkain para manligaw-ligaw siya ng kaunti. Ano ang sabi mo, maliit na Alien Bunny? Tanong ko sa kanya sa isang baby voice na may halong pang-aasa. Pinaikot niya ang mata niya sa akin. Bumaling ako sa kanya, handang ibalik ang pagkain sa kusina, nang marinig ko siyang bumulong. Salamat, Laila, sa paghanda ng masarap na almusal na ito, sagot niya na may halong sarkasmo. Masaya ka na ba? Idinugtong niya na may bahagyang nakakunot na noo. Opo, masaya akong Alien Bunny. Sobrang saya ko na halos mamatay na ako sa kaligayahan, tugon ko ng labis ang drama habang sumasabak sa pagkain. Napangisi siya sa halatang sarkastikong biro ko. Drama queen, bulong niya sa sarili. Hindi ko pinansin ang kanyang presensya at pinagmamasdan ang aking mga pancake. Tumutulo ang laway ko sa sarap ng itsura nila. Weird, tinitingnan mo ang pancakes imbes na ang asawa mo. Baliw ka talaga, narinig ko siyang magmumutya. May sinabi ka ba? Tanong ko habang abala pa rin sa pagmamasid sa aking masasarap na pagkain. Wala, sagot niya na may bahagyang galit sa tinig. Ang taong ito, napakakomplikado. Hindi ko maintindihan kung ano na naman ang bumisita sa utak niya. Binaliwala ko siya at muling nakatutok sa aking nakakaakit na almusal, at kung kailangan mong malaman, iyon lang. Ilang minuto lang ang lumipas, natapos ko na ang aking almusal, at oo, napakasarap nito. Dinala ko ang maruming pinggan sa kusina at inilagay sa dishwasher. Habang papalakad pabalik sa kwarto para maligo at magbihis, hindi ko maiwasang maramdaman na parang may nakalimutan akong mahalagang bagay. Hindi mo pa rin alam kung sino ang nagbihis sa'yo, tanga, bulong ko sa sarili. O, nakalimutan kong tanungin si Alien Bunny kung sino ang nagbihis sakin. Paano ko naman nakalimutan? Sabi ko sa sarili habang pinapalo ang aking ulo, bigla kong naalala ang dahilan kung bakit ako bumaba sa kusina sa una. Hindi ko akalain na makakalimot ako. Pabalik sa kusina, nakita ko siyang nakaupo sa mesa, natatawa sa sarili. Nakakatuwa siyang makita sa ganitong anyo. Nais kong malaman ang dahilan ng kanyang tuwa, kaya umupo ako sa tabi niya, handang itanong. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumawa, ang kanyang pagiging carefree ay talagang nakakaakit. Ngunit nang mapansin niya ako, ang kanyang inosenteng tawa ay naging malakas at puno ng katuwaan, na para bang ako ang sentro ng biro. At ayokong maging bahagi ng biro na tungkol sa akin nang hindi ko alam. Ngunit nagpatuloy siyang tumawa nang hindi man lang ako tinitingnan na lalong nagpagalit sa akin. Ano ba ang nakakatuwa at sino ang nagbihis sa akin? Alien Bunny, sigaw ko ng bahagya, na hindi mapigilan ang inis.
Matagal ko nang gustong makita kung ano ang pakiramdam ng isang baboy na kumakain ng almusal. Salamat, Laila, sa pagtupad ng pangarap ko ngayon. At tungkol sa nagbihis sa'yo, ako iyon. Wala namang masyadong makikita dyan, sagot niya na may mapanukso ng ngiti habang paalis na sa hapagkainan. Tumingin ako sa kanyang lumalayong anyo, gulat na gulat. Pagkalipas ng ilang sandali, naunawaan ko ang biro. Diyos ko! Tinawag niya akong baboy at binaliwala pa ang aking magandang katawan. Patay na ang taong alien na ito. Hindi na nagdalawang isip, sinimulan ko ang plano ko. Tumalon ako sa kanyang likod, sinimulang hampasin siya at buhatin ang kanyang maganda, pasensya, kaya nga, buho. Palagi mo akong tinatawag na baliw, ngayon ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kabaliw, bulong ko sa kanyang tenga habang ipinagpapatuloy ang aking pag-atake. Oh, bumaba ka. Baliw ka talaga, sigaw niya habang sinusubukang hilahin ako. Hindi nagkaroon ng gaanong epekto, kaya naglakad siya papuntang sala, ako pa rin nasa kanyang likod. Biglang nahulog ako sa kanyang likod at tumama sa sofa. Sumandig siya sa akin, halos sakupin ang aking espasyo sa paghinga ng walang pakialam. Pakiusap, bumaba ka, sabi ko ng mahina, nakakaramdam ng pagkaalangan sa sobrang lapit niya. Hindi, medyo gusto ko itong posisyon. Kung ito lang ang kailangan para patigilin ka, gagawin ko ito palagi, sagot niya na may smug ng ngiti, papalapit pa. Nais kong punasan ang nakakairitang ngiting iyon sa kanyang, okay, magandang mukha. Sa kabigla akong pinahipo niya sa labi, isang mabilis na halik na, sa hindi ko maipaliwanag na gustuhan ko. Ngunit hindi ko aminin iyon. Bakit mo ako hinalikan? Tanong ko sa kanya ng may inis. Wala siyang sagot at muling hinalikan ako, mas matagal at puno ng init. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, natagpuan ko ang sarili ko na tumutugon sa halik ng may parehong damdamin. Bumalik na ako sa lungsod matapos ang 3 buwan, kasama ang aking baliw na asawa na si Laila para sa aming sinasabing honeymoon. Dinala ko siya sa isa sa aking mga vacation resort. Sobrang abala ako sa trabaho, kaya hindi ko nagawa magkaroon ng pahinga. Kahit nabihira akong bumisita sa resort, tila nag-relax ang mga empleyado. Tumagal kami doon dahil kailangan kong ayusin ang maraming bagay at tanggalin ang mga walang kakayahang tauhan. At syempre, baka gusto ko ring makita si Laila sa bikini. Perv much. Ano? Hindi ko sana plano ang honeymoon pero iginiit ito ng aking mga magulang. At masaya ako na nagpunta kami, kung hindi ko sana napansin na niloloko ako sa negosyo. Bago pa man ang honeymoon, nangako ako sa sarili na lalabanan ang lumalaking paghanga ko kay Laila, pero napakahirap nito. Subukan mo nga, nakakatawa namang panoorin, bulong ng aking subconscious. Tumahimik ka na, sagot ko sa sarili. Maganda siya, nakakatawa, at medyo baliw, kaya kakaiba siya sa lahat. Napapansin ko ang bawat maliit na detalye tungkol sa kanya, kung paano siya magmuso kapag nag-iisip, kung paano siya tumatawa ng kakaiba kapag hindi niya maintindihan ang biro, o sa mga awkward na usapan, at marami pang iba. Napapansin ko rin na unti-unti akong nakakabit sa kanya, at nakakainis iyon. Mula nang pumasok siya sa buhay ko, naging mas hot-blooded ako. Naabala ako sa mga iniisip ko nang may kumatok sa pintuan ng opisina. Pasok, sabi ko habang sinusubukang bumalik sa mga nakahain na papeles sa mesa. Tumingin ako ng sandali habang papalapit si Ryan, may hawak na notepad kung saan nakatala ang aking schedule at mahahalagang tala. Nais kong malaman kung ano na naman ang problema. Sobrang dami ko nang iniintindi lalo na kailili na parang full course menu sa buhay ko. Pasensya na po sa abala, sir, ngunit may pagbabago sa inyong schedule. Ang inyong pulong kay Mr. Darwin ay na-reschedule sa Lunes, alas 3 ng hapon, sir, ani Ryan. Ano? Bakit naman niya ginawa iyon? Naka-schedule ang pulong ngayon para pirmahan ang kontrata. Sana naman ay hindi siya nagbabalik isip tungkol sa deal. Tanong ko kay Ryan, halatang maihalong galit sa tono ko. Hindi ko kayang mawala ang kontratang ito. Napakahalaga ni Mr. Darwin bilang kliyente at ang pakikipag-partner sa kanya ay magtataas sa antas ng aking kumpanya. Akala ko ba ay pumayag na siya? Bakit biglang nagbago ang isip? Ipinaalam sa akin ni Mr. Darwin na hindi siya masyadong nasisiyahan sa plano. Iginiit niya na hindi ito tugma sa kopo ng nais niya para sa bagong proyekto. Sabi ni Ryan, tinitingnan ang aking mukha at napabuntong hininga bago nagpatuloy. Wala rin daw itong tunay na konsepto ng proyekto. Humiling siya ng bagong plano na dapat ay handa sa susunod na appointment,
Kung hindi, matatanggal ang kasunduan, dagdag niya, halatang kinakabahan. Yan lang ba ang balita para sa akin? Kung wala na, maaari ka nang umalis sa opisina. At huwag mong kalimutan na ipaalam sa akin ang anumang update tungkol kay Mr. Darwin. Sabihan mo rin ang lahat ng project manager na handa na ang bagong plano pagsapit ng Biyernes. Kung hindi, paalam na sa kanilang trabaho, sabi ko sa kanya ng walang emosyon. Dali-dali siyang lumabas ng opisina na halatang natakot. Arf, wala ba akong tigil sa trabaho? At pati ang ama ko na tila nagiging kakaiba simula nang mag-asawa kami nila Ila, lalo lang pinapahirap ang buhay ko. At si Mr. Darwin, hindi niya ma-decide ang kahit ano at patuloy lang akong pinapahirapan. At pag uwi ko pa, nandoon sila Ila, ang baliw na babae, na lalo pang nagpapaikot ng damdamin ko para sa kanya. Kailan kaya ako magkakaroon ng pahinga? Napabuntong hininga ako. Kailangan kong bumalik sa trabaho, hindi naman pirmahan ang mga dokumento sa mesa ko kung ako ay tamad. Sana nga lang ay may magic at otomatikong napipirmahan ang mga ito. Pagod na pagod ako ngayon, siguro mukhang patay na ako, naisip ko habang kinukuha ang aking maleta mula sa kotse. Sinigurado kong nakasara ang pinto ng kotse bago ako pumasok sa bahay. Pagpasok ko sa sala, nakita ko sila Ila na nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. At least, isa sa amin ang nag-enjoy. Sinimulan kong umakyat sa hagdan. Kelly, andito ka na. Bakit ang tagal mo nakauwi? Nagluto ako ng hapunan para sa iyo at malalamig na ito, narinig kong wika nila Ila habang bumababa ako sa hagdan. Bakit mo ba iniintindi kong late ako umuwi? Ano ba ang pakialam mo? Sagot ko ng may inis. Wala akong oras o pasensya para sa kanyang mga tantrum ngayon. Ang kailangan ko lang ay matulog. Jez, bumaba ka na, ang sili mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ang late na kasi ng oras, tinawagan kita ng libu-libong beses pero naka-off ang cellphone mo. Akala ko may nangyaring masama sa'yo. Gusto mo ba akong maging balo sa murang edad na ito? Paliwanag niya, halatang nag-aalala. Agad na nawala ang lahat ng galit ko, hindi ko na maalala kung bakit ako nagagalit kanina. Ang sarap maramdaman na may nag-aalala sa'yo bukod sa mga magulang mo. Ano na naman ang iniisip mo ngayon, Kel? Wika niya. Lagi kong ayaw kapag tinatawag ako ng mama ko ng Kel, pero ibang-iba ang tunog kapag siya ang nagsasabi. Mas maganda ito kaysa sa fuckface o alien bunny. Wala kang dapat alalahanin, mahal. Pasensya na, pero hindi gumana ang telepono ko kaya hindi mo ako maabot. Halika, samahan mo ako, sabi ko nang may ngiti sa mukha. Halatang nagulat siya at nag-aatubiling sumunod, kaya hinawakan ko ang kanyang mga kamay at hinila siya patungo sa aking home office. Bakit mo ako dinala rito, Kelly? Pinagbawalan mo ako na pumasok dito, tandaan mo, wika niya nang maihalo ng pagkalito sa mukha. Hindi ko siya pinansin at lumapit na lang ako sa aking desk, kinuha ang ilang dokumento at iniabot sa kanya habang siya ay nakatingin at nagbabalangkas. Ito ang pribadong numero para sa lahat ng opisina ko at pati na rin ang numero ng aking personal assistant para kung sakali na nais mong, kailangan ko nang pumasok sa kwarto at maligo, bababa rin ako para sa hapunan. Bulong ko habang sinusubukan na iwasan ang talakayan. Bago ako tuluyang lumabas ng pintuan, huminto ako at nagpasya na sabihin sa kanya ang isang bagay na baka pagsisihan ko balang araw, pero hindi ko na iniintindi iyon. Pinahihintulutan kitang gamitin ang aking study room o anumang bahagi ng bahay na nais mo o kahit alinman sa aking mga sasakyan. Ang akin ay sa iyo rin. Lumipas na ang halos isang buwan mula nang ibigay sa akin ni Kelly ang lahat ng kanyang kontak sa opisina. Hindi ko man lang alam noon na napakarami pala niyang negosyo. Simula noon, kakaiba na ang kanyang kilos. Mas maaga siyang uwi kaysa dati, nakikipag-usap sa akin, at ipinapaalam sa akin ang lahat ng proyekto sa kanyang mga negosyo. Napapansin ko rin na kusang loob kong inaasikaso siya. Sinisiguro kong nakakain siya ng maayos, at natutuwa rin ako na nag-enjoy siya sa lahat ng niluluto ko para sa kanya. Miss Layla, pwede ko na ba dalhin ang mga design na ito sa team para simulan ang produksyon? Tanong ng aking personal assistant na nagpatigil sa aking mga iniisip. Oo, pwede mo nang gawin iyon. Ikaw rin ang magbabantay sa proseso. Gusto kong perfect ang kinalabasan ng mga design na ito. Sagot ko, ibinibigay ang lahat ng detalye tungkol sa materyales na gusto kong gamitin. Opo ma'am, sagot niya bago lumabas ng opisina at isara ang pinto. Muli akong naibalik sa aking mga iniisip.
Napakabait niya sa akin sa maikling panahon na nakilala ko siya. Maaaring minsang matapang o mapanakit ang ugali niya, pero kapag nakilala mo siya, mararamdaman mo rin ang kanyang pagiging prinsipe. Tumawag sa akin ang dati kong boss na nagtanggal sa akin sa fashion industry. Humingi siya ng paumanhin sa pagkakamali at sa abalang naidulot sa akin dahil hindi niya ako pinagkatiwalaan. Ipinabatid din niya na natuklasan na ang tunay na may gawa sa krimen at ipinakulong na siya. Hinikayat niya akong bumalik sa trabaho agad. Lubos akong natuwa sa tawag na iyon at masayang-masaya na si Amor ay nakulong na dahil sa pandaraya. Bumalik ako sa trabaho na mailayunin na maibalik ang dati kong posisyon. Nagulat ako nang malaman na na-promote ako ng doble at triple ang aking sweldo. Labis akong natuwa at agad na sinimulan ang aking bagong tungkulin sa opisina. Lahat ng kaibigan ko sa kumpanya ay natuwa rin sa aking tagumpay at masaya silang lahat para sa akin. Bigla akong naabala nang tumunog ang aking telepono sa mesa. Kinuha ko ang telepono at nakita ang pangalan ng aking kaibigan na tila wala nang tigil sa pagiging masigla, si Tina. Leila, hey Tina. Tina, hey, Mrs. Aboitiz, kamusta ang buhay may asawa? Leila, ayos naman. Ikaw, kumusta ang iyong Prince Charming? Kailan ba ang kasal nyo? Tina, soon Leila. Hindi na kita nakikita mula nung nagpakasal ka. Ang napakalakas na si Mr. Incredible Hulk ng asawa mo ang nagiging dahilan. Leila, Tina, tigilan mo na. Bukod pa doon, nakita kita nung nakaraang linggo, sagot ko habang inilalagay ko ang telepono sa speaker at humigop ng kape mula sa mesa. Tina, nakaraang linggo. Hindi iyon sapat. Halos araw-araw tayong magkasama bago ka nagpakasal. Ngayon, wala ka ng oras para sa bestie mo. Grabe naman, sobrang drama, bulong ko sa sarili habang iniikot ang mata. Tina, wag mong irap ang mata mo sa akin, Laila. Laila, para mapasaya ang aking super bestie, paano kung magkita tayo sa paborito nating restaurant pagkatapos ng trabaho? Maaari rin tayong mag-weekend sa paborito nating hotel. Okay ba yan, super bestie ko? Tina, ayos yan. Pwede rin tayong mag-clubbing, magiging napakasayang weekend natin. Sige Leila, kita-kits mamaya. Love you. Sige Tina, love you too, wika ko. Ibinalik ko ang aking tasa ng kape sa mesa at muling nagtuon ng pansin sa pagtatapos ng aking mga design. Ilang oras ang lumipas. Parang ang tagal na nating hindi nagkikita, sigaw ni Tina nang may tuwa habang niyayakap ako. Nang maayos na kaming umupo, inihain namin ang aming mga order. Congrats sa promotion mo ha. Ang saya ko nung tumawag ka at sinabi ang magandang balita. Salamat at nakulong na ang babaeng iyon, bulalas ni Tiana habang patuloy na nagpipinid ng mga complimentary muffins sa mesa namin. Tipikal na si Tina, hindi talaga siya mapigil sa pagkain. Salamat Tina, excited talaga ako nung nakuha ko ang balita. Hindi ko pa rin alam kung paano siya nahuli, sagot ko habang nakangiti, kasabay ng paglapit ng waitress dala ang aming pagkain. Ano ba yan? Ang mahalaga, nahuli siya. Masaya ka na dapat, wika niya habang kinakain ang fries. Oo nga, tama ka. Ayos lang na hindi ko alam paano siya nahuli, basta masaya ako na nahuli siya. Tama, sapat na ang tungkol sa akin. Kamusta ka na? Tanong ko. Okay naman ako, pero ang stepmom ko ang nagpapahirap sa akin at halos mabaliw na ako, bundi niya, may kasamang buntong hininga. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pinili ng ama ko na pakasalan ang kasing edad niyang anak, sinasabi pang minamahal niya ito. Paano niya maaring mahalin siya, dagdag niya, halatang galit at gulat. Sila lang talaga, sobra silang kakaiba, gumuho siya habang inaabot ang aking fries. Itinulak ko pabalik at napatingin siya sa akin gamit ang puppy dog face. Hindi ko kinaya at pinapayagan ko siya. Sige, pwede mong kunin ang fries ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nalang umorder pa ng marami, sabi ko. Ano na naman ang ginawa niya ngayon, tanong ko, ramdam kong may bumabagabag sa kanya. Bago nagpakasal ang ama ko sa babaeng iyon, mag-best friend kami. Ngayon, halos hindi na kami nag-uusap. Kapag nagkakausap man, nag-aaway lang kami at ayaw ko iyon. Parang nawawala na ang ama ko, bulong niya, halatang malungkot. Ramdam ko ang sakit niya, mahal niya ang ama niya, kaya ramdam niya rin ang pagbabago sa relasyon nila. Bukod pa doon, kakaiba rin ang ugali ni Franco nitong mga nakaraang araw. Palaging pinapaliban ang petsa ng kasal at halos wala na kaming oras para magkasama.
Laging may business meeting at bihira na kaming magkita, dagdag niya habang umunguya ng muffin. Alam kong mas marami siyang kinakain kapag malungkot. Alam mo, mahal ka ni Daddy at ni Franco. Sinubukan mo na ba kausapin sila? Tanong ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Abala ako sa sarili kong buhay kaya hindi ko na malaya na nahihirapan ang bestie ko sa kanya. Lagi kaming nagkukwentuhan tungkol sa buhay ko at paano ayusin ang mga problema ko. Hindi. Pakiramdam ko, hindi na ako mahal ng ama ko at niloloko pa ako ni Franco. Sa tingin mo, makakatulong ang pakikipag-usap, sagot niya. Oo, subukan mo. Baka sakali gumana. Tandaan, komunikasyon ang susi. Wala namang mawawala sa pagsubok. Sige, susubukan ko. Hindi ko man alam kung ano ang sinasabi mong susi, pero tama na ang tungkol sa depressing topic na ito. Kamusta naman ang gwapong asawa mo? Tanong niya na may halong kiliti at pagngiti. Tipikal na si Tina, nakalimutan niya agad ang sariling problema at nakatuon sa akin. Okay naman si Kel. Kailangan ko rin umuwi ng maaga para maghanda ng hapunan. Noong huli niyang inihanda ang almusal para sa akin, kakilakilabot ito. Pinagbawalan ko na siyang pumasok sa kusina, hindi siya marunong magluto, sagot ko, halatang absent-minded habang nakangiti at tinatawag siya ng Kel sa halip na Alien Bunny, tulad ng nakagawian ko sa kanya sa harap ni Tina. Biglang naalala ko ang simpleng tanong at naramdaman ko ang init sa aking mga pisngi. Alam kong namumula ako at sinubukan kong itakip ang mukha ko. Okay lang naman siguro kung sinabi mo lang na okay siya. Sandali, sinabi mo ba, Uncle? Namumula ka ba? Tanong niya. Hindi, sagot ko, pilit itinatago ang aking mukha ngunit nabigo. Oo, namumula ka. Mukha kang namamangha sa kanya, sabi niya sabay tawa. Hindi naman. Hindi ko siya gusto ng ganoon, hindi ko lang siya tinitingnan bilang taong nakakainis, at lumaki na siya. Sino ba ang nagsasabing gusto ng gusto pa? Sagot ko sabay buntong hininga. Ako pa rin. Tanggapin mo na. Bata pa rin ako. Pero girl, hindi kita nakita namumula dahil sa isang lalaki dati at maraming sinasabi iyon. Hindi mo kailangang mahiya, asawa mo siya, wika niya sabay tawa. Sige na, baka nga gusto ko siya ng kaunti, pero hindi niya malalaman yon. Tandaan mo, kasunduan lang ang kasal namin at malapit na rin itong matapos, kaya wala rin namang saysay, sagot ko ng walang gaanong emosyon. Gusto ko si Kelly, pero hindi ko nakikita ang hinaharap ng aming relasyon. Ayokong umasa at sa huli ay masaktan, kaya pipiliin ko na lang baliwalain ang nararamdaman ko para sa kanya. Huwag mo masyadong isipin yon, Laila. Lahat ay mangyayari ayon sa tamang panahon. Kailangan natin ng pahinga, nakakapagod maging adulto. Gaganapin ba ang girls' weekend o hindi? Kasi uminom at magsasaya tayo buong gabi, sigaw niya sa huling bahagi, na ikiniling ng ilang tingin mula sa mga tao sa paligid. Dahan-dahan lang may nakatingin sa atin. Oo, ganito pa rin ang plano natin, kailangan natin ng pahinga, sagot ko, nakangiti. Pareho naming kailangan ito para malinawan ang isip. Cool. Magdala ng maraming bikinis at clubbing dresses dahil magsasaya at iinom tayo hanggang hindi na makalakad, wika niya, halatang excited. Hindi sa tingin ko maganda ang ideya, Tina, mumura ko sa sarili, alam kong hindi kayang kontrolin ni Tina ang sarili kapag lasing at ayokong masyadong maging gulo ang gabi. Sige na, mama, magpakasaya ka naman. Ayos lang ako, sabi niya, may nakahihikayat ng ngiti. Sana nga, sagot ko ng may alinlangan, hindi pa rin kumbinsido sa plano ng pag-inom. Bakit hindi ka na lang dumaan sa bahay ko para sa dinner bukas? Hindi ko tatanggapin ang hindi bilang sagot, utos ko, nakangiti. Napakita sa kanya ang pagkabigla. Sige, ikinararangal kong makihain sa Hari at Reyna, sagot niya, halatang sarcastic at may pekeng ngiti. Bukas ay magiging mahusay, bulong ko sa sarili. Sobrang saya ko, sabi ni Kelly sa kanyang isipan. Sa wakas, tinanggap na ni Mr. Darwin ang plano at napirmahan na ang kontrata. Mahirap makuha ang proyektong ito at malaking tulong ang project team. Pero sila ang pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang buong proyekto. Flashback, ilang araw ang nakalipas. Bakit hindi ko makuha ng tama ang planong ito? Sabi ko sa sarili habang itinatapon ang isa na namang basurang papel ng plano sa basurahan na puna ng mga lumang plano ko na nabigo. Bakit hindi ko magawa ng tama? Kelly! Kelly! Pwede ba akong pumasok? Ilang sandali na akong kumakatok.
Nasaan ang isip mo? At bakit nakasarado ka sa opisina buong gabi? Tanong ni Layla, lumapit sa mesa ko at inilagay ang mga kamay sa baywang, parang ina na nagwawasto sa anak. Pero hindi ako nasa mood para sa kanyang tampo ngayon. Layla, hindi ito ang negosyo mo. Hayaan mo na lang ako at umalis ka na sa opisina ko, sagot ko ng mainit. Nang makita ko ang reaksyon niya, agad akong nagsisi. Concerned lang siya sa akin at inilabas ko ang lahat ng galit at frustrasyon ko sa kanya. Pasensya na, Layla. Maraming nangyayari sa akin ngayon at ramdam ko na sobra na. Wika ko habang hinila siya papalapit sa akin at pinaupo sa kandungan ko, niyakap ng mas mahigpit. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon kabilis akong naaakit sa kanya sa maikling panahon. Ayos lang yan. Pero bakit ka ganoon? Sabihin mo sa akin, baka kaya ko naman makatulong, sabi niya. Ngunit alam kong hindi ko dapat isama siya sa negosyo ko. Hindi ko maiwasang ibulalas ang lahat nang makita niya ako sa ganoong intensity sa mga mata niya. Wow, parang nepiposes niya ako. Proyekto ito para sa isang mahirap na kliyente. Hindi niya sinasabi kung ano ang gusto niya, pero lagi niyang sinasabi na hindi sapat ang plano ko. At alam kong hindi man lang marunong mag-drawing ang ama niya, reklamo ko, nakasandal sa kanyang balikat. Tumawa siya at hiniling na ipakita ang plano. Idiot! Ginagawa ng lalaki ang hotel bilang alaala ng yumaong asawa niya. Hindi mo pwedeng gawin ito tulad ng ibang hotel na ginawa mo. Kailangan itong espesyal at kakaiba. Hayaan mo ang puso mo ang magturo, hindi lang ang karanasan mo, bumulong siya, tinutukoy ang puso ko. Napasinghap ako. Talaga? Iyan lang ang kailangan kong gawin, sabi ko, may halong sarcasm, at tinapik niya agad ang ulo ko, may cute na frown. Ouch! Ang lakas mo! Gusto ko malaman kung ganoon ka rin sa kama, bulong ko sa kanyang tainga. Sinubukan niyang itago ang mukha, ramdam kong namumula siya. Gustong-gusto ko kapag namumula siya dahil sa akin. Bakit hindi ka na lang bumaba para mag-dinner pagkatapos ayusin ang opisina? Hihintayin kita, huwag mo akong paiwanan o matutulog ka ng gutom, wika niya, tumayo mula sa kandungan ko at lumabas ng opisina. At huwag kalimutang subukan ang mga ideya ko, ha? Sige, susubukan ko, bulong ko. Sinubukan ko ang plano at nagtagumpay ito ng husto. Labis itong nagustuhan ni Mr. Darwin at agad niyang pinayagan ang pagpirma sa kontrata. Hindi ko na mahintay na sabihin ito kay Layla, baka nga halikan pa niya ako. Mr. Aboitiz, Sir, ano po ang opinyon ninyo sa proposal na ito? Ano ang gusto ninyong gawin namin, Sir? Tanong sa akin ng isa sa mga project manager habang kinukuha ako mula sa malalim kong iniisip. Hindi ko man lang maintindihan kung tungkol saan siya, wala akong narinig sa mga pinag-usapan. Sobra na ang pagod ko sa meeting na ito. Ang gusto ko lang ay makauwi na sa asawa ko. Wow, ang ganda ng tunog ng ideyang iyon. Meeting adjourned. I-reschedule ko na lang ang meeting sa ibang araw, may appointment ako. Bibigyan din kayo ng bonus sa inyong sahod sa katapusan ng buwan. Congratulations, karapat-dapat kayo, sabi ko habang lumalabas ng boardroom patungo sa parking lot. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kasiyahan sa isang babae, kahit kay Sofia hindi ganito. Iba ang pakiramdam at mas matindi kapag siya ang kasama. Ilang minuto ang lumipas. Nakauwi na ako nang hindi natagpuan ang mabigat na trapiko sa kalsada. Ipinarada ko ang kotse sa garahe at pumasok sa bahay na walang tao sa paligid. Wala akong nakitang Layla. Tiningnan ko ang relo, 1:00 ng hapon. Napagtanto kong nakauwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan at hindi pa babalik si Layla hanggang bandang 3:00 o 4:00 ng hapon. Hay naku, kailangan ko pang maghintay bago ko masabi ang magandang balita. Umakyat ako sa itaas para mag-shower at magbihis. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, hindi ko na kinokontrol ang damdamin ko sa kanya, at sa totoo lang, ayokong kontrolin pa. Medyo iniiwasan ko ang trabaho niya ngayon. Kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan niya kung papayag lang siya. Palaging tinatanggihan ang alok ko. Ayokong pigilan siyang magtrabaho dahil napakahusay niya at ayokong mawala ang talento niya. Handa akong suportahan siya ng buong buo. Kaya nga pinagawa ko kay Tony na hanapin ang anumang ebidensya laban sa kasamahan niyang nag-frame sa kanya. Ipinadala namin ang kopya sa kumpanya at sa pulisya. Sinigurado ko rin na mas mataas ang posisyon niya kaysa sa dating boss na nagtanggal sa kanya nang hindi man lang nag-imbestiga ng tama.
Binalaan ko ang kumpanya na babagsakin ko sila kung hindi susunod sa aking mga kahilingan. Siyempre, pumayag sila. Sino ba naman ang lalaban sa akin sa mundo ng negosyo? Siyempre, hindi kailangan malaman nila ang lahat ng ito, magagalit siya kung malalaman. Bakit hindi ko nalang ihanda ang dinner ngayong gabi bilang pasasalamat sa tulong niya sa proyekto? Gaano ba kahirap iyon? Susundin ko lang ang resipe ng maayos. Mas mabuting ako mismo ang magluto para mas maging impresibo sa kanya. Okay lang yan, maliban na lang sa nakalimutan mo, hindi ka marunong magluto, wala kang galing dito, sigaw ng subconscious ko. Hindi naman siguro ganun kasama. Gago ako, susundin ko lang online ang steps ng tama, sagot ko sa sarili. Ilang minuto ang lumipas. Matagal na akong nagtangkang magluto ng chicken Alfredo, halos 1 oras na, ngunit pangit ang hitsura at lasa, parang broccoli, na wala man lang sa mga sangkap ko. At gulo na ang kusina. Siguradong magagalit si Layla. Kinuha ko ang telepono sa counter at tinawagan si Tony. Malamang pagsasabihan niya ako ng paulit-ulit. Agad siyang sumagot sa unang ring. Kelly, ano na naman ang kailangan mo? Reklamo niya sa tono ng pagdadabog, habang inilagay ko ang tawag sa loudspeaker. Paano mo alam na may kailangan ako? Tanong ko, bahagyang nagbibiro at guilty sa sarili dahil palagi ko siyang tinatawagan kapag may kailangan. Kasi palagi mo lang akong tinatawagan kapag may kailangan ka, at huwag kang sumigaw sa akin na parang bata na may PMS kapag hindi trabaho ang kailangan mo, sagot niya. Medyo inis ako sa katotohanan na kilala niya ako ng sobra. Ngunit naalala ko agad ang dahilan ng pagtawag ko, kakaunti lang ang oras at malapit nang umuwi si Layla. Kailangan ko ng tulong mo, pwede ka bang pumunta dito sa bahay ko? Tanong ko habang nakasandal sa kitchen counter. Sige, pupunta na ako. Sana may pagkain dito sa bahay mo, sagot niya, may pagreklamo at isiniguro ang tawag. Tumingin ako sa telepono, hindi makapaniwala, magugutom siya dahil wala naman talagang pagkain dito sa bahay ko. Si Layla ay labis na pagod matapos magtrabaho ng buong araw sa kanyang mga bagong disenyo. Kailangang handa ang lahat para sa nalalapit na fashion show sa loob ng ilang buwan kung saan ilulunsad ang bagong tatak sa merkado. Sa sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw, nakalimutan niyang ipaalam kay Kelly na may darating silang panauhin sa gabing iyon para sa hapunan. Bagamat hindi naman talaga siya maituturing na panauhin, ganoon pa rin ang tingin ni Kelly sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin iyon habang inaayos ang kanyang mesa upang makaalis na patungo sa grocery, makabili ng mga kakailanganin at makauwi ng maaga upang makapaghanda ng hapunan. Napangiti siya habang iniisip ang kanyang asawa, ini-imagine niyang nakaupo ito sa opisina, nakasimangot habang tinititigan ang mga papeles sa mesa, tulad ng lagi nitong ginagawa kapag malalim ang konsentrasyon. Sana makauwi siya ng maaga ngayon para sa hapunan, bulong niya sa sarili habang papalabas ng opisina at tinatahak ang daan patungo sa sasakyan kung saan naghihintay na ang driver. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pamumuhay, ngunit ayaw siyang payagan ni Kelly na sumakay ng bus o mag-taxi, lalo pat kaya naman itong maglaan. Hindi rin siya marunong magmaneho, kaya ipinag-utos ni Kelly sa kanilang driver na si Michael na ihatid sundo siya. Magandang hapon po, Mrs. Aboitiz, bati nito habang binubuksan ang pinto para sa kanya na parang isang tunay na Ginoo. Hindi pa rin siya nasasanay sa apelyidong iyon at ilang ulit na rin niya itong pinaalalahanan na tawagin siyang Layla. Ngunit tila hindi niya ito maintindihan. Magandang hapon din, hindi ba't sinabi ko ng Layla ang itawag mo sa akin? Muli niyang paalala habang inaalis ang kanyang coat upang maging mas komportable. Sa palagay ko po ay hindi ikatutuwa ni Mr. Aboitiz kung tatawagin ko kayong ganoon, ma'am, sagot nito na may bahagyang ngiti. Huwag mong alalahanin ang boss mo, kaya ko siyang kausapin, tugon niya na may magaan na ngiti. Kung gayon, Miss Layla, saan niyo po nais magpagdala ngayon, ma'am, tanong nito. Sinagot niya ito, pilit itinatago ang kaunting pagkailang dahil nakakailang pa rin para sa kanya ang miss, ngunit mas mabuti na iyon kaysa Mrs. Aboitiz. Pakidala mo ako sa pinakamalapit na grocery mula sa bahay. Opo, ma'am, tugon nito bago ihatid siya sa destinasyon. Samantala, hindi maunawaan ni Kelly kung bakit tila masama ang loob sa kanya ng kusina, parang sinumpa siyang magdulot ng kapahamakan sa tuwing susubok siyang magluto. Mabuti na lamang at mahusay magluto ang kanyang asawa, hindi na siya natitikman ng sirang pagkain nitong mga nakaraang buwan, isang bagay na halos ikinabubuhay na niya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang doorbell. Kilala niya kung sino ang nasa pinto, ang kaibigan niyang may pagkapasaway.
Mabilis niyang tinungo ang pinto upang pagbuksan ito. Hindi man magaling magluto ang kaibigan niyang iyon, mas mahusay naman ito kaysa sa kanya at kayang sundin ang mga resipe upang makagawa ng pagkaing maisapat na lasa at higit sa lahat, hindi ito nagiging sakuna sa kusina. Hoy, pare, bati niya rito, kasunod ng kanilang nakasanayang handshake. Bubuksan na sana niya ang usapan tungkol sa dahilan ng pag-imbita niya rito. Ngunit ibang plano ang nasa isip ng kaibigan. Hindi man lang ito nakinig at dumiretso agad sa kusina, binuksan ang refrigerator, hinagilap ang mga kabinet at cupboard, at kinuha ang lahat ng klase ng junk food na makita nito. Habang hindi pinapansin ang nakasimangot na si Kelly na nakamasid sa kanya. Para rito, tila himala ng Pasko ang makakita ng ganoong karaming junk food sa bahay ng kaibigan, lalo pat labis nitong kinasusuklaman ang matatamis. Kung ano-ano ang naiisip ni Kelly na paraan upang pagalitan ang kaibigan dahil tinawag niya ito para tumulong, hindi para magkalat ng sandamakmak na junk food sa kusina. Pare, hindi mo naman gusto ang mga ganito. Bakit ang dami nito dito sa bahay mo? Tanong ni Tony na may nakakalokong ngiti. Mahilig sila ilan yan, sagot niyang wala sa sariling iniisip na kung ano, sa kanya nakita ang malikot na kindat ng kaibigan. Napangisi si Tony, alam niyang nahulog na ang kaibigan niya sa asawa nito kahit ayaw pa nitong aminin. Bago dumating sila ila sa buhay niya, wala ni isang junk food sa bahay. Kinamumuhian niya ang lasa at ayaw niya ng kahit ano na may tamis, ni para sa kaibigan niya hindi siya pumapayag. Ngunit ngayon, puno ang kusina nito ng lahat ng uri ng junk food, at natatagpuan pa niyang sarili niyang bumibili ng mga ito dahil halos iyon ang pampalipas na pagkain nila ila. Sino ang gumawa ng cookies na to? Napakasarap, tanong ni Tony habang tila humihikbi sa sarap, sabay kuha pa ng isa mula sa cookie jar, at isa pa. Kailan ba matatapos ito? Ayan na, tama na yan. Sigaw ko sabay agaw ng cookie jar mula sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin at tinangkang bawiin iyon. Hindi mo ito makukuha pabalik hanggat hindi mo ako tinutulungan, gago ka talaga minsan, sabi ko habang nakangisi. Napailing siya ng may inis. Sige na nga. Ano ba iyon? Huwag mong sabihing may kinalaman sa pagluluto, kasi pilit kong hindi tinitignan ang apron na yan, hindi ko pa yata nakitang sinuot mo yan, sabi niya sabay tawa sa pagkasuya ko. Ang galing talagang kaibigan. So, hulaan ko, gusto mong maghanda ng romantikong hapunan para sa misis mo. Kalat ka nga sa kusina. At kailangan mo ng tulong ko para magluto. Ano bang pumasok sa isip mo para sabihing magandang ideya yan? Tanong niya habang pinipigil ang tawa. Buwisit. Kasi mas magaling ka sa akin. Tumigil ka na sa kakatawa at tulungan mo akong maghanda kahit ano. Babalik na sila ila, sagot ko habang inaayos ang kusina para kahit papaano'y magmukhang maayos. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko siyang palihim na sinubukang kunin ulit ang cookies para makatakas sa pagluluto. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong tawagin pa siya. Inagaw ko ulit ang cookies at ibinalik sa pinanggalingan nito. Sige na, gagawin ko. Pero ako ang mamumuno dito at susundin mo lahat ng sasabihin ko, sagot niya na mayabang ang tono. Sinamaan ko siya ng tingin, pero ibinigay naman niya ang tingin. Hindi kita tutulungan pag hindi ka pumayag, kaya wala akong nagawa. Sige, pero dapat alam mo ang ginagawa mo at dapat magustuhan nila ila ang iluluto mo, banta ko. Pasensya na, may sumabit sa lalamunan ko. Ayos na, pwede na tayong magsimula, sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin habang naglalakad-lakad na siya sa kusina na parang siya ang may-ari. Sana walang mamatay ngayon, bulong niya. Ano iyon, pare? Tanong ko. Wala. Sigaw niyang halatang hindi sigurado. Ano, iniisip mong lahat ng tao, maliban sa'yo ay may topak? Tanong nila ila sa sarili na may maliit na ngiti. Maghapon ko nang pinakikinggan ang reklamo ni Tina tungkol sa kapitbahay niyang umano'y vampira. Napakakumbinsido niya. Siguro nga mali ang desisyong isama ko siya sa grocery. Sobrang pagod ko na, pakiramdam ko hindi ko na kayang magluto pa. Tina, pwede bang tumigil ka muna at tulungan mo akong ipasok ang mga bag? Sabi ko nang may pagod. Ilan sa mga bag ay naipasok na ni Michael at ayaw ko nang dagdagan pa ang trabaho niya dahil sapat na ang pagod niya ngayong araw. Sige na, tutulong na ako, grabe naman. Pakiramdam ko na aapektuhan ka na ng pakikisama kay Kelly. Bigla kang naging demanding, reklamo niya habang iniikot ko lang ang mga mata ko. Dinala namin ang mga grocery bag sa kusina at tinulungan niya akong isaayos ang mga ito. Nagulat ako nang makita ko si Kelly doon. Layla, nandito ka na.
Na-miss kita. Pero wala na yon dahil kasama na kita ngayon. May magandang balita ako para sa'yo, sabi niya sabay yakap sa baywang ko mula sa likuran. Mukhang hindi niya napansin na may kasama akong iba. Napangiti at namula ako sa atensyon niya. Ehem. Siguro dapat iwanan ko muna kayong dalawa para ipagpatuloy ang pagiging sweet, biro ni Tina bago naglakad papunta sa sala. Hindi ko alam na nandito siya. Pero sige, kumusta ang araw mo? Tanong niya habang inilalapat ang ulo niya sa balikat ko. Napakahirap ng araw ko. Hindi ko na kaya pang maghanda ng hapunan. Inimbita ko si Tina para kumain kasama natin. Pwede mo ba akong tulungang magpa-deliver ng pizza? Sabi ko sabay alis sa yakap niya upang ipagpatuloy ang pag-aayos. Hindi na kailangan magpa-deliver. Ako ang naghanda ng hapunan. Napalingon ako agad sa bilis, halos mabali ang lig ko. Magulo niyang hinaplos ang sariling buhok. Ginagawa niya yon tuwing nailang siya at gustong umiwas sa isang usapan. Ginawa mo ano? Gusto mo bang mamatay ako? Hindi lang ikaw, ayoko ring mamatay. Huwag kang makasarili, bulong niya. Ako ay ako. Ikaw ay ako. Tayo ay. Sila ay. Ano ba ang sinasabi ko? Layla, mag-relax ka. Humingi ako ng kaunting tulong kay Tony. Nakuha ko na ang kontrata at malaki ang naitulong mo sa akin, kaya gusto kitang sorpresahin, sagot niya habang nakatingin sa lahat ng bagay maliban sa mukha ko. Ang cute niya talaga. Halika na, kumain na tayo. Hindi naman malaking bagay, sabi niya na may kunot noong ekspresyon. Pagpunta namin sa sala, nadatnan naming kumakain sina Tony at Tina ng mga cookies ko. Akala ko na itago ko iyon, mali pala. Hindi kasi mahilig si Kelly sa matatamis, kaya hindi ko na itinago ang mga ito nang lumipat ako rito, hindi tulad sa dati kong apartment. Magandang binibini, kumusta ka? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit asawa mo pa rin ang kaibigan kong yan. Ang sungit at ang boring kaya niya. Bakit hindi ka nalang lumapit sa tunay na lalaki? Ipapakita ko sa iyo kung paano ang tunay na pag-ibig, biro ni Tony sabay kindat at halik sa likod ng kamay ko. Tinampal siya ni Kelly sa ulo at agad inalis ang kamay ko. Aray! Nagsiselos ka ba? Sigaw ni Tony habang hinihimas ang ulo. Matapos ang kaunting kwentuhan, dumiretso kami sa hapagkainan. Kumuha kami ng tig-isang subo ng spaghetti at meatballs. Sabay-sabay kaming napangiwi. Hindi ko alam kung paano nila nagawang masira ang ulam na ito. Uminom kaming lahat ng tubig ng mabilis, sobrang anghang, parang nanunog. Walang nagsalita. Tinitigan lang namin ang isa't isa at ang pagkain. Para bang nagpapasya kami tungkol sa sariling kapalaran. Sa palagay ko, mag-o-order na ako ng pizza ngayon, sabi ni Kelly habang tumatayo mula sa upuan. Tumayo rin kaming lahat. Please, sabay-sabay naming sagot. Sa susunod na kabanata, magkakaroon ng hindi inaasahang revelasyon na maglalapit pa kina Kelly at Layla, ngunit may isang lihim na muntik ng mabunyag sa gitna ng kaguluhan. Samantala, may paparating na balita mula sa trabaho ni Layla na posibleng magbago sa takbo ng kanilang tahimik na pagsasama. Kaya abangan natin,